Tatlong menor de edad hinuli ng otoridad dahil sa panloloob sa isang vape shop sa Calasiao, Pangasinan. Tinutukan yan live ni Claire Lacanilaw. Claire? Joan, sa isinagawang follow-up operation ng Calasiao PNP, agad na nahuli ang aabot sa tatlong menor de edad na edad 13 hanggang 16 dito yan sa bayan ng Calasiao. Makikita sa CCTV camera ang panloloob ng tatlong menor de edad sa isang vape at tattoo shop sa Barangay Poblacion West, Calasiao, Pangasinan. Makikita sa video na isa-isang pumasok ang mga menor de edad sa bintana ng shop at nilimas ang mga paninda sa loob. Tumakas ang tatlo matapos ang pagnanakaw. Sa follow-up operation ng pulisya, nahuli ang tatlong menor de edad at nasa kustodiya na ng pulisya. 2 beses na raw na ninakawan ang shop. Aabot sa mahigit 30,000 pesos na halaga ng mga paninda ang ninakaw ng tatlong menor de edad. Dadalhin sa DSWD ang mga nahuling menor de edad. Patuloy ang pag-iikot ng PNP sa bayan ukol sa pagpapatupad ng curfew hours, lalo na sa mga kabataan. Joan, pabata na nga ng pabata ang nasasangkot sa iba't ibang klase ng krimen. Kaya ang juvenile delinquency ang isa sa tinututukan ng Calasiao PNP at kaugnay nga ito sa tatlong menor de edad na nahuli ng otoridad dahil matapos pagnakawan o looban ang isang shop dito sa Calasiao, Pangasinan. At this morning makakasama natin ang Deputy Chief ng Calasiao Police Station, walang iba kundi si Police Captain Oliver Sari. Good morning, sir, and welcome to Mornings with Jimmy Regional TV, sir. Yes po, una po sa lahat, sa ngalan po ng aming Chief of Police, Police Lieutenant Colonel James Patrick Calibuso, kami po ay bumabata ng isang magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga tagapanood. Okay, sir. Sir, kamusta po itong nahuli po natin na tatlong minor na edad 13 hanggang 16 years old, napakabata, sir. Kamusta, sir? Kamusta po sila? Yes po, for the past weeks, may mga nahuli po kami na minors and allegedly involved sa may mga kinuhang gamit. And ang ginawa po natin as i-process, tinan-over natin po natin. Ang una po, pinatawag po natin yung mga magulang and tinan-over po natin sila sa MSWDO po dito sa bayan ng Calasiao. Okay, sir. Sir, kamusta po ang monitoring po natin o paano po natin tinututukan itong mga kabataan, sir? Ganito po, ang intervention namin, continuous po yung pag-implement po namin ng curfew. And yun nga po, during the implementation, ang dami po tayong nahuli na minor. So yun nga po, pag nahuli po natin, dinadala po natin sila dito sa station and pinapatawag po natin yung mga magulang and mga respective na barangay officials. So pag andito po, sasaka namin po sila i-release and at the same time, sinasabihan po namin sila. And ina-explain namin sa kanila na may mga offense po na dapat nilang comply and mga punishment po. Tama, sir, may mga pananagutan po ang nanay or magulang po ng mga kabataang nahuli po natin. Yes po, tama po. May mga pananagutan po sila. Sa first offense po, 48 hours community service dun po sa barangay po nila. And yung bata po, tina-turn over po natin sa MSWDO for counseling. And pag nahuli uli for the second time, 5 days na po na community service dun sa barangay and tina-turn over ulit natin sa MSWDO for intervention. And pangatlong offense, pag nahuli ulit sila, ay tina-turn over na po natin sila sa DSWD Region 1. Sir, meron po bang epektibo po ba, if possible po, na babaan po yung edad o mabawasan po yung edad ng criminal liability sa mga kabataan? Or mababawasan po ba yung juvenile delinquency if sakali po na babaan yung edad po ng criminal liability sa mga kabataan? Yes po, possible po na malilesen po yung criminality natin pagbabaan po yung edad. Kasi as we all know, mga bata po, they were being used as ginagamit po ng mga sindikato, like for example in terms of drugs,
ginagawa po silang runner dahil alam po ng mga criminals, mga sindikato na dahil sa edad ay may exempt po siya from criminal liability. So possible po na yun po makaka-apekto, malaking epekto po yun pagbabaan po natin yung edad. Lastly, sir, paalala na lang po sa ating mga magulang or sa mga nanonood po ngayong umaga dito sa Mornings with GMA Regional TV. Yes po, paalala po sa ating mga viewers, lalong-lalo po sa mga magulang, sa mga guardians, na bantayan po natin yung ating mga anak. I-monitor po natin sila. Huwag po natin silang hayaan na lalabas ng 10 oras ng gabi. And kung magpaalam man sila, kailangan i-verify po na natin, i-validate po muna natin kung totoo po yung ipapaalam nila na pupuntahan po nila. Okay, sir, maraming salamat. At mga kapuso, nakasama natin ang Deputy Chief ng Kalasyaw Police Station, walang iba kundi si Police Captain Oliver Sari. At yan muna ang latest dito sa Kalasyaw, Pangasinan. Joanna. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.